Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. DeepSeek nagpakilala ng modelo nagpayanig sa US tech market. Trump tupad ng bagong taripa laban sa China, Canada at Mexico. Department of Agriculture at Denso, Philippines nagkasundo para sa modernisasyon ng agrikultura. Bureau of Customs tumaas ang kita sa kabila ng pagbaba ng taripa sa bigas at mga dekuryenteng sasakyan. Ordanes isinusulong ang sports economy para sa makabagong atleta. Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Francesca Sanguyo. At ako naman, si Bryce Basco. Mula sa mga pinakamahalagang pangyayari sa loob at labas ng bansa, nandito kami para ihatid ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa balitang tapat, Balitang sapat, balitang buo, balita para sa Pilipino. ito ang Hudyat Pilipinas! Niyanig ng bagong AI model ng DeepSeek ang US tech market nitong Lunes matapos bumagsak ang market value ng Nvidia ng halos $596 billion dahil sa kakayahan ng modeleng gumana ng mahusay gamit ang mas murang hardware. Isang hakbang na maaaring magpalakas ng kompetisyon sa pagitan ng US at China. Narito si Clarice Henson para magbigay ulat. Thank you, Francesca. DeepSeek's latest innovation stands out by delivering a strong AI performance without relying on expensive NVIDIA chips. This cost-effective approach threatens American tech giants, pushing them to adapt swiftly to maintain their competitive edge. The immediate impact was evident in the stock market. NVIDIA, the leading AI chip manufacturer, suffered the most, losing nearly $596 billion in market value within a single trading session. Tech analyst Jordan Kim noted, DeepSeek's model challenges the idea that top-tier AI needs costly hardware. This could reshape global AI investments and fuel the tech race between the US and China. As US companies ramp up their AI development efforts, experts predict increased regulatory inspection and rapidly shifting investment patterns. The global AI landscape is on the brink of major transformation, with the battle for technological supremacy intensifying. Once again, this is Clarice Henson bringing you the latest news. Now, back to you, Francesca. Thank you, Clarice. Nilagdaan ni US President Donald Trump noong ika-1 ng Pebrero taong 2025 ang 3 executive orders na naglalayong protektahan ang mga industriya ng Amerika sa pamamagitan ng pagpataw ng 10% taripa sa mga produkto mula sa China at pansamantalang suspensyon sa Canada at Mexico. Para sa detalye, narito si Juliana Mangune. Thank you, Bryce. The US-China trade war escalated on February 1, 2025 when President Donald Trump signed executive orders imposing tariffs on imports from Canada, Mexico, and China. While Canada and Mexico were granted a 30-day suspension, China's imports faced immediate enforcement with a 10% tariff. The move aimed to protect American industries and push for fair trade practices. However, critics argue that the tariffs have heightened global economic tensions. According to the Tax Foundation, American consumers and businesses are bearing the brunt with approximately $80 billion in additional taxes. The U.S. gross domestic product has also taken a hit, decreasing by 0.21%. Economists warn that while tariffs may support domestic production, they often lead to higher consumer prices and economic strain on industries like agriculture and manufacturing. Despite the challenges, the debate over the tariff effectiveness continues. Supporters see them as a necessary tool against unfair trade practices, while critics believe the economic costs outweigh the benefits. With policymakers divided, the long-term impact of these trade measures will play a crucial role in shaping both U.S. trade policies and the broader global economy. The global trade landscape remains uncertain with these unfolding developments. And once again, this is Juliana Mangune. Back to you, Bryce. Thank you, Juliana. Manatiling nakatutok para sa mga nagbabagang balita dito sa Hudyat Pilipinas. Uy, Mike, nakuha na natin yung allowance. Anong gagawin mo sa'yo? Yung sa akin, nilalagay ko sa wallet ko para safe at lagi nandyan. Go, Jean, anong ginagawa mo? Ako, ilalagay ko sa mutual fund kasi mas mataas yung potential na tubo.
many months later. Uy Mike, kumusta? Ano nangyari? Bakit parang ang lungkot mo? Wala eh. Wala nangyari sa ipon ko kahit 3 taon ko nang tinabi. Ah, ganun ba? Okay lang yan. Next time, alam mo na ang gagawin mo. Eh ikaw, bakit ang saya-saya mo? Ako? Kumita kasi yung nilagay kong pera sa mutual fund. Nadagdagan ng 8% yung pera ko, kaya mapupuntahan ko na dreamed vacation ko. Mutual fund? Maganda ba yun? Oo, ang mutual fund ay isang uri ng investment online. Ang ginagawa nito ay ginagamit niya ang pera mo at ini-invest sa mga kumpanya tulad ng Microsoft at Apple. Maaari mong tignan kung kumikita nga ba ang perang in-invest mo sa kumpanyang pinag-investan mo. Ganun lang pala yun. Ngayon alam ko At hindi lang yon, alam mo ba na pwede kang kumita ng average na 8% hanggang 10% every year sa mutual fund? Totoo ba? O ano pang hinihintay natin? Mag-invest na tayo ngayon na. Hala, paalala ko lang ha, hindi siguradong laging tataas yung pera mo kapag nilagay mo siya sa mutual fund. Maaari itong bumaba, depende sa sitwasyon ng kumpanyang pinag-investan mo. Okay lang yan, kaya mag-i-invest ako sa mga kilalang kumpanya na alam kong hindi babagsak para mababa ang chance na bumaba ito. Tara, mag-invest na tayo. Hudyat Pilipinas ay muling nagbabalik. Para sa balitang pambansa, nilagdaan ng Department of Agriculture at DENSO Philippines ang isang Memorandum of Understanding noong 13 na Pebrero taong 2025 upang gawing mas moderno, mas mahusay at mas matatag ang sektor ng agrikultura sa bansa gamit ang advanced technologies. Para sa ulat, narito si Chloe Delicana. Maraming salamat, Francesca. Nilagdaan ni na Undersecretary Cheryl Marina Tividad Caballero ng DA at Pangulong Hugh G. Torre ng DENSO Philippines ang MOU na naglalayong bigyan ng makabagong kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka. Ang DA ay nangakong magbibigay ng akses sa kanilang mga pasilidad sa pananaliksik upang matulungan ang mga magsasaka sa mga kontemporaryong pamamaraan ng pagtatanim. Bilang suporta, gagamitin ng DENSO Philippines ang kanilang hydroponic smart agritech farm sa Ibaan, Batangas bilang sentro ng mga programa sa pagsasanay at mga educational tours. Sa pamamagitan nito, matututo ang mga magsasaka ng mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa pagsasaka na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Ang partnership ng DA at DENSO Philippines ay isang malaking hakbang tungo sa modernisasyon ng agrikultura sa bansa. Inaasahang magdadala ito ng inobasyon at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga Pilipinong magsasaka. Ako si Angel Dalicana, balik sa iyo, Francesca. Maraming salamat, Chloe. Sa kabila ng pagbaba ng taripa sa bigas at mga pinangdikuryenteng sasakyan, patagumpay na napataas ng Bureau of Customs ang kita nito noong Pebrero 2025 sa pamamagitan ng mas pinatinding kampanya laban sa smuggling at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa buwis. Narito si Anton Amaba para sa buong detalye. Maraming salamat, Bryce. Dahil sa pinalakas na kampanya ng BOC, malaki ang naiambag ng mga pangunahing port tulad ng Legazpi, Tacloban, Ninoy Aquino International Airport, Clark at Cagayan de Oro. Sa pagtaas ng kita ng bansa, sa tulong ng modernisasyon sa customs processing, mas bumilis ang mga transaksyon at mas sumas ang mga kausayan sa koleksyon ng buwis. Nakaipon din ang BOC ng 2.71 billion pesos mula sa post-clearance, audits at voluntary disclosures, kung saan ilang kampanya ang voluntaryong nag-ulat ng kanilang hindi nabayarang buwis. Ayon kay Commissioner Bienvenido Y. Rubio, patuloy ang BOC sa pagpapatupad ng patas na regulasyon para sa lahat ng importer at exporter. Dagdag na rito, nakapagbigay rin ng 13.238 billion ang tax expenditure funds mula sa mga buwis na binabayaran ng mga ahensya ng gobyerno. Para sa kanilang mga inangkat na produkto, ang patuloy na paglago ng kita ng BOC ay makakatulong sa pagpupondo ng mga mahalagang proyekto ng gobyerno sa mga gusali, edukasyon at mga serbisyong panlipunan. Ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga maayos na pampublikong serbisyo at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga Pilipino. Ako si Anton Amaba, ang inyong tagapagpaulat. Balik sa iyo, Bryce. Maraming salamat, Anton. Ang Hudyat Pilipinas ay muling nagbabalik. Manatiling nakatutok para sa balita sa larangan ng sports.
Ang pag-unawa sa mga tax bracket ay mahalaga sa pamamahala ng inyong finances, lalo na pagdating sa pagbabayad ng buwis. Sa Pilipinas, ang mga tax rate ay naka-instruktura sa mga bracket based sa inyong kita. Narito ang mabilis na paliwanag kung paano ito gumagana. Para sa mga individual na kumikita ng hanggang 250,000 pesos bawat taon, walang buwis na kailangan bayaran. Tama, tax exempt ka. Pero kung ikaw ay kumikita ng higit pa, ganito ang pagkakahati ng mga brackets. Mula 250,000 pesos hanggang 400,000 pesos, magbabayad ka ng 20%. Mula 400,000 pesos hanggang 800,000 pesos, 25%. Mula 800,000 pesos hanggang 2 million pesos, 30%. Para sa mga kumikita ng pagitan ng 2 million pesos and 8 million pesos, 32% ang rate. At kung kumikita ka ng higit sa 8 million pesos, 35% ang buwis. Kaya kung ikaw man ay isang empleyado o negosyante, mahalaga na malaman mo ang iyong tax bracket para makapagplano ng maayos at iwasan ng anumang aberya. Siguraduhin mag-file ng tama at sa tamang oras at alamin ang mga exemptions o deductions na maaari mong makuha. Manatiling informed, manatiling compliant at gawing paborable ang iyong mga buwis. Para sa iba pang mga updates, manatiling nakatutok dito. At ngayon, para sa ating pinakahuling balita, dumako naman tayo sa larangan ng esports. Ipinapatupad ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes ang mga polisiya sa sports economy upang mapalakas ang pamumuhunan sa grassroots sports at mapaghubog ng world-class na atleta tulad ni Olympic gold medalist Carlos Yulo. Para sa detalye, narito si Bryce Basco. Maraming salamat, Francesca. Layunin ni Representative Rodolfo Ordanes na lumikha ng mga polisiya sa sports economy upang suportahan ang grassroots sports sa pamamagitan ng sapat na pondo sa mga programang pang-eskwela. Kasama na ang pagbibigay ng non-fiscal incentives at budget subsidies sa mga pampublikong universidad at kolehiyo sa ilalim ng Higher Education Development Fund. Inirekomenda rin niya ang pakikipagtulungan ng National Economic and Development Authority at Board of Investments upang makahikayat ng pribadong sektor na mamumuhunan sa sports development ng bansa. Habang ang pagpapatupad ng House Bill 8468 para sa Philippine National Games at House Bill 8495 o Local Sports Program Act ay inaasahang magbibigay ng pinansyal na tulong at sports voucher system para sa mga batang atleta. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, umaasa ang mga mambabatas na mas maraming Pilipinong atleta ang makikilala sa pandaigdigang kompetisyon at higit pang mapapaunlad ang sports sa bansa sa tulong ng mga makabagong programa at suporta mula sa gobyerno at pribadong sektor. Ako si Bryce Basco, ang iyong tagapagbalita sa larangan ng palakasan. At dyan nagtatapos ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. Tandaan, manatiling alerto at laging alamin ang totoo. Maraming salamat sa inyong pagtutok at walang sawang suporta. Muli, ako si Francesca Sanguyo. At ako naman, si Bryce Basco. Balitang tapat. Balitang sapat. Balitang buo. Balita para sa Pilipino. Ito ang Hudyat Pilipinas.